Anong nangyari? Asawa ko. Maganda ba? Chomeju. Bakit ako napakabait sa'yo? Bakit nga ba? Sabihin mo bakit nga. Dahil mahirap ka. R1. Ilang taon na rin. AR. Laging tinitingnan ng masama ng ibang tao. Ikaw. Wow! Ngayon, gusto kong makita sino ang magtatangkang galawin ng babae ko. Baby. May nagustuhan ka ba sa mga damit? Bibili ng asawa mo para sa'yo. Ito. Gusto mo lahat ng iba pa. Walang problema. Narinig mo ba? Bukod sa tatlong yon, ang iba pa, ipak na lahat. Jiao Maiju. FTZ 1A1. Pumibili ng damit at bag. Lagi kang tinatawag. Pinagsisilihan ka. Ganito mo naman ako tratuhin. Pinakiusapan ba kitang magtipid para sa akin? Pinakiusapan ba kitang pagsilbihan mo ako? Ang gusto ko, hindi isang aso, hindi isang katulong. Ang gusto ko, lalaki. Hoy, mahirap ka. Lumayo ka. PF4AA. Magandang mood. Kakayanin kita. Papapatayin kita. Hinayaan kitang saktan ako. Papapatayin kita. Alam ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sikahang mas mataas kaysa sa iyo. Pag lumabas ang card, sikahang pa rin ang panalo. Wala naman akong pakialam kung gusto mong palayain kita. Linisin mo ng dila mo ang sapatos ko. Pagkatapos, palalayain na kita ngayon. Bilisan mo nga. Ang tapang mo, kinagat mo pa ako. Papatayin kita sa bugbog. Babugbugin kita hanggang mamatay ka. Ano bang problema ko? Lumipas na ang 1,000 taon. Ang dakilang gininto ang mata. Sa wakas, may tagapagmana na. Batang lalaki, umaasa ako na gamitin mo ito ng maayos. Ito ang dakilang ginintuang mata. Sir, gising na kayo. Sir, bakit kayo nagdurugo ang ilong? Huwag muna kayong gumalaw diyan. Tatawag ako ng doktor para sa inyo. X-ray na pagsusuri. Ito pala ang alamat na dakilang ginintuang mata. Ang astig talaga nito. Chomeju. Wu Ziyuan. Hintayin niyo lang ako. Miss, hello. Tingnan mo nga. May kailangan ka ba? Boss, ang ganda nitong painting na to ah. Miss. Grabe, ang galing mo talagang pumili. Ito mismo ang original ni Wu Daozi, ang pintor na sikat. Original ni Wu Daozi? Oo naman. Tingnan mo tong mga strokes. Sakto ang bigat at gaan, balanse talaga. Tingnan mo rin tong ibon. Parang buhay. Kung hindi si Wu Daozi ang gumawa, hindi ganyan kaganda ang painting na to. Miss, makakaasa ka. Walang problema. Pwede mo tanungin sa buong street ng mga painting at calligraphy. Ako si Lao Jiang, hindi ako nagbebenta ng peke. Kung gusto mo talaga, 1,000,000 piso. Walang daya, walang labis. Ang pangalan ni Boss Jiang, narinig ko na yan, kampante ako. Si, Ibalot mo na para sa akin. ay grabe miss. Talagang magaling ka pumili. Sandali. Itong painting mo. Peke ang painting. Ay sir. Kung magsasalita ka, dapat responsable ka. Ito. Baka puso mo ang may problema. Jiang boss, ayaw mo pa ring aminin? Ay, bata ka. Matagal na akong negosyante sa street na to. Ang mahalaga dito ay reputasyon. Sinabi mong peke ito, ano ang ebidensya mo? Peke o hindi,
Ikaw ang pinaka-nakakaalam. Kung sinasabi mong peke, ipakita mo ang ebidensya. Hanapin si Ren Cheng. Sa palagay ko, hindi mo kampeke itong painting. Ikaw, bata ka, baka mapasubaw ka dito. Sa negosyo ng pagsusuri ng antiques, pinakamahalaga ang karanasan at mata. Dapat pa tayong matuto, lalo ng mga kabataan. Ang painting ni Wu Daozi, natural na simple at bihasa talaga. Ang estilo ng stroke, spontaneous pero buhay na buhay. Punong-puno ng natural na galing. Pero itong painting mo, yung pagsulat, halata namang ginaya kaya naging matamlay. Pati sa pagkopya ng tinta, di talaga natural o bihasa. Ang likas na galing, lumilitaw lang ng kusa. Pero dito sa painting mo, di mo pa natanggal yung pagiging mekanikal. Bukod pa dyan, ang tunay na antique, ilang layer lang ng pintura ang ginamit. May kapal talaga. Kahit kuko mo, pwedeng ipangkiskis para tanggalin ang surface paint. Pero dito sa painting mo, buong painting sobrang makinis. Halatang gawa sa modernong pintura. Zhang boss, ano bang nangyayari dito? Ito. Tao nagkakamali, kabayo nadadapa, di ba? May mga pagkakataon din akong nalilito. Tinanggap ko kasi siya. Zhang boss? Itong peking painting, tinatago mo pa? Gagamitin mo pa? Pambenta ng lokohan? Di bale, papunitin ko na lang. Ay, Sandali lang. Bibiling ko yung painting na yan. Sabihin mo ang presyo. Halika, pakikuha nito. Salamat. Uy, baliw ka ba? Ay. Ano to? Luo, siya, gu, lu, tu, yan. Bata pa siya. Hindi ko inakala na sobrang lawak ng kaalaman niya. Oo, tagapagligtas. Sa totoo lang, bukas, ika-80 kaarawan ng lolo ko. Kaya ako pumunta dito sa Antique Street. Gusto ko sana siyang regaluhan ng kaligrafya o pintura. Pwedeng ibenta mo sa akin tong painting na to? Itong painting na to, talaga namang para sa inyo ito. Sige, ibabalik ko lang sa may-ari. Paano naman yan? Nasa card na to ang 2 milyon. Bilang pasasalamat ko na rin. Kunin mo na. Talagang hindi na kailangan, Ate Shi. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang masyadong magpakaseryoso. Ganito na lang. Tulungan mo ako sa isang bagay. Yung 2 milyon na yan, parang bayad ko na sa'yo bilang empleyado. 2 milyong tulong? Oo nga. At saka simple lang yung tulong na yan. Oh? Sige, sabihin nyo nga kung ano. Bukas sa handaan ng lolo ko, gusto ko na ikaw ang kasama ko. Uy, Wudong, wala ka na ba talagang katapusan? Sa tingin mo ba karapat dapat kang pumunta rito? Kung ako sa'yo, umalis ka na agad. Bata, ang mga pumupunta dito ay puro mga may mataas na posisyon. Kung magpapasiksik ka rito, mukhang kulang kaya sa mukha mo. Ano? May nag-anyaya sa akin. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Haha. Wudong, Wudong. Mukhang nasampal talaga ang utak mo ah. Sina. Ito, isang card. Dalhin mo sa ospital. Mabuting magpa-check up ka sa utak mo. Ang password ay 6 na 8. Mahal, sorry. Na-late ako. Ikaw, ano? Titig ba rin? Mahal, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ng tatay natin? Pinakaayaw niya ang mga aso. Yung aso na nangagat, hindi niya tinatawag. Oy, mga tao. Palabasin niyo nga ang 2 asong yan. Miss Yunshi, ako si Wu Ji Yuan mula sa pamilya Wu Yunshi. Miss Yung-si, ako si Wu Ji Yuan mula sa pamilya Wu, Miss Yung-si. Ngayon, may utang ka na sa akin ng isang pabor, ha? Binabati ko po si Lolo ng malusog na pangangatawan. Naway maging maayos ang lahat ng bagay para sa inyo. Congratulations, congratulations. Yunshi, dumating ka na. Sino po ito? Ito ang boyfriend ko, si Wudong. Hahaha, hindi po. Miss Yun, nagbibiro ka ba? Itong tao na to ang boyfriend mo? Mukha siyang salat sa buhay. May problema ba? Dahil siya raw ang boyfriend ni Miss Yun, siguro naman, ang pinakamagandang bulaklak, ilabas mo na para makita ng lahat. Yunshi, taon-taon ikaw ang may pinakamalaking effort. Ngayon, ano naman ang inihanda mo para kay Lolo? May sorpresa ka ba para sa kanya ngayon?
ikaw na ang sunod. Lolo Yun, itong batang ito mukhang kapuspalad lang. Ano mang inihanda niya, sigurado hindi pasok sa panlasa. Howdong, kapag niloko mo si Lolo Yun, lumayas ka na lang sa hotel na to. Narinig ko pong mahilig kayo sa kaligrafya at painting. Bilang paggalang, magbibigay po ako ng regalo. Nais ko kayong batiin, malusog, at maging mahaba ang buhay ninyo. Ang ganda naman. Talagang pinaghandaan ninyo ito. Pinakagusto ko talaga ang mga pintura ni Tang Yin. Kaso hanggang ngayon hindi pa ako nagkakaroon ng tunay na obra niya. Ngayon, sa wakas, nakita ko na ang magal ko ng pinapangarap. Congratulations. Lolo Yun, huwag kayong magpaloko Itong painting na ito. Peke ito. Chu Xiao, anong ibig mong sabihin diyan? Ang painting na Guo Kai Tu Fu. Nakita ko na yan. Nakadisplay yon sa kwarto ni Master Fang. Kaya itong painting na Tu, walang duda, peke talaga. Si Master Fang ang kilala sa Wang Haishi bilang eksperto sa art recoveries. Yung mga painting sa bahay niya, siguradong totoo lahat yon. Sabi ko na nga ba? Isang hamak na batang mahirap lang yan. Paano niya kakayaning mag-collect ng painting ni Master Tang Yin? Kawawa naman si Miss Yunchi. Naloko siya ng inutil na to. Naalala ko na, si Wanren Joshi mismo ang tumulong sa akin noon. Tapos pinayuhan pa ako ni Dakun. Kaya nga, walang kaduda-duda, peke itong painting na to. Ayon sa rules ng mundo ng antique collecting natin, pag nakita mo ang peke, dapat sirain mo agad sa harap ng marami. Chu Xiao, isipin mong mabuti. Original 2 ni Tang Yin. Pag pinunit mo to, baka magsisi ka pa. Sising-sisi daw ako Ang original ni Tang Yin, kaya mo bang bayaran? Kung totoong original yung painting mo, babayaran kita ng 10 beses pa! Lolo, yung mga taong gusto lang magpasikat sa maraming tao, talagang hindi dapat dito. Para sakin, mas mabuti pang paalisin na agad siya. Dumating na si Fang Dashi. Fang Dashi. Matandang lolo, pasensya na talaga. Late akong dumating. Mr. Fang, naparito po kayo. Lalong gumanda ang bahay namin dahil sa inyo. Unay nga likang sining, ang Wuxia Gutuo. Sino bang hindi marunong tumingin? At napunit ito. Fang Dashi, ang tunay na Luoxia Gutuo, hindi ba nasa iyo iyon? Oo nga, Nakakahiya talaga. Dapat sana, Ibibigay ko ito bilang gift para sa birthday mo. Pero nung chinek ko, kopya lang pala iyon. ano? Ibig mo bang sabihin? Ito ang tunay na likha. Ay, Judy! Sinira mo ang obra ni Tang Yin. Dapat kang parusahan diyan. Imposible ito. Ito ang orihinal. Chu Xiao, magbayad ka na lang. Siyang may apelidong Hao, sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ang usapan natin. Miss Yunchi, tinulungan mo akong paalisin si Wu Ziwan. Ako naman, pinalayas ko si Chu Xiao para sa'yo. Pantay na ulit tayo sa utang na loob, ha? Ang hirap magpanggap na boyfriend mo. Ikaw ang umiwas kay Xiao Faji. Hindi ka pa nga nililigawan ni Chuailan. Tingnan mo kung gaano ako kadelikado. Sinasabi ko talaga sa'yo, hindi ko kaya ang trabaho na to. Wudong, ngayong araw, buti na lang nandyan ka. Bilang pasasalamat, painumin naman kita ng alak. Okay lang ba? Maliit na bagay lang yon. Hindi pwede yan. Halika na, tara na. Miss Yun, tigilan mo na ang pag-inom. Gusto ko pang uminom. Masaya ako ngayon. Bakit hindi ako iinom? Wudong, ang gwapo mo talaga ngayon. Miss Yun, sobra naman. Salamat. May jade na exhibit sa 3 araw. Samahan mo ako, pwede ba? Magkakapera tayo ng malaki doon. Sa pagkakataong to, kailangan ko pa rin magpanggap na boyfriend mo? Bakit, Wudong? Nakakahiya bang magpanggap na boyfriend ko?
Ako pa. Anak ng pamilya yun. Hindi ba ako sapat para sa'yo? Miss Yun, lasing ka na. Hindi ako lasing. Wudong. Wudong. Wudong, salamat sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Ah, tama nga pala. Yung matandang lalaki, hindi naman kulang sa pera. Ibibigay ko sa'yo ang card na, to, itong card, bilang bayad para sa'yo. Sa Jade Appreciation Event sa ilang araw pa, kailangan mong pumunta ha. Miss Yun, hindi ko pwedeng biguin siya. Uy, magkano ba ang bentahan nitong sasakyan? Uy, tinatanong kita, ibebenta mo ba tong sasakyan? Sir, ang presyo ng sasakyan namin ay 4,300,000. Ah, tama pala. Ang sasakyan namin, bayad lang ang tinatanggap, walang installment. Si, gusto ko mag-test drive. Sir, wala akong oras makipaglokohan dito. Kung hindi mo naman bibili tong sasakyan, huwag ka nang mag-test drive. Kapag masira, sino magbabayad? Ikaw ba ang magbabayad? Hindi ako mag-test drive. Paano mo nalaman kung bibili ako o hindi? Ikaw? Kaya mo bang bumili niyan? Madami na akong nakikitang ganyan tulad mo. Pupunta sa tindahan namin para mag-test drive. Nagpapanggap na mayaman. Totoo lang, tingin lang. Grabe, ang babaw ng tingin nyo sa tao. Nasaan ang manager nyo? Sino ba ang minumura mo? Manager? May gulo dito? Wudong. Sino ka ba? Sino ang naglalakas loob magulo dito? Buti na lang, dumating ka na, manager. Inaapi na niya kaming lahat. Sino? Sinong may lakas ng loob na apihin ang mga mahal kong baby? Supremong Black Card. Simbolo ng pinakamataas na antas. Ikaw, wala kang alam sa mga ganito. Bilisan mo at mag-sorry ka sa akin. Hindi na kailangan ng sorry. Itong sasakyan na to, kukuha ako ng dalawa. Isa, ipapadala sa pamilyang yun. Isa, ako mismo ang gagamit. Walang problema. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang sasakyan na ipapadala sa pamilyang yun, dapat maihatid bago mag 5 ng hapon. May 5 pang oras ngayon. Madali lang yan. Aasikasuhin ko kaagad. Sandali lang. Itong sasakyan na to, ipapagawa ko kayang siya na itula papunta roon. Wudong. Yeshuan. So, dito ka pala nagtatrabaho. Noong reunion ng batch dati, hindi ka naman dumalo. Marami pang ang nagsabi. Mayaman ka na raw ngayon. Sila nagsabi nun. Sumama ka muna sa akin sandali. Upuan mo dito. Wudong. Noong high school tayo, hindi mo ba ako gusto noon? Ngayon, Anong ginagawa mo? Dati oo, ganoon ako sa'yo. Pero ngayon, hindi pwede. Lalo na ngayon. malaki ang utang ng tatay ko. Ngayong gabi, hinabulan naman kami ng mga Tagaloan Shark. Pumunta sila sa bahay namin para maningil. Sabi nila kapag hindi pa rin nabayaran, puputulin daw nila ang mga binti ng tatay ko. Wudong, nakikiusap talaga ako sa'yo. Pahiram naman ng konting pera. Babayaran ko talaga sa'yo. Basta pumayag ka lang. Kahit ano pa ang gusto mong kapalit. Yeshuan, huwag kang ganyan. Kung magkano ang kailangan mo, papahiramin kita. Mamaya, kukuha tayo ng pera. Totoo ba yan? Salamat. Pakiusap, bigyan mo ako ng 2 araw. Pangako, babayaran ko talaga ang utang ko. Nakikiusap talaga ako, please. Ano bang ginagawa nyo dyan?
Tara, alis na tayo. Tanda na to. Hindi pa, tapos to. Pag hindi mo pa nabayaran ang utang mo, sa susunod, lulumpuhin na kita. Umalis na. Pa, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Magkano ba talagang utang mo? Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki. Bukod pa doon sa naibayad na nasa mahigit 10 milyon na siguro. Ano? Grabe, ang laki pala ng utang. Pero kahit papaano, medyo nabawasan na. Hindi naman ibig sabihin na wala na talagang pag-asa. May nakilala kasi akong bago lang, isang bihasang master sa Jade. Bukas may Jade exhibit. Bala kong sumubok doon. Gusto mong sumugal sa Jade? Hindi ka ba natatakot? Wala na, eh. Sa dami na ng utang na yan, dagdagan pa natin ng 100,000. Wala nang pinagkaiba. Pakiramdam ko, ayos na. Wudong nga. Si Guru Wang ay kilalang kilala sa industriya. Master siya sa pagdetermina ng Jade na bato. Dapat marami kang matutunan at maobserbahan. Kung matutunan mo kahit konting teknik, Magagamit mo yan panghabang buhay. boss, hindi mo siguro iniisip na ang mga kakayanan ko, lahat ay kaya mo lang matutunan, di ba? Kaya nga kailangan kita. Guru Wang, tara doon sa kabila, tingnan natin. Eh ano naman, tingin lang naman sa ilang sirang bato. Ano bang nakakabilib diyan? Wudong, huwag mo siyang patulan. Okay lang, hindi ko naman iniisip yan. Wudong, nakikipagchika ka na naman sa mga dating kaklase dito. Ang bilis mo namang makipag-connect sa dati mong kaklase. Yeshuan, huwag mong paikutin ang pangalan mo dahil sa kanya. Wudong ah. Wala namang perang yan. Huwag ka namang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ganyang tao si Wudong, hindi kanya lolokohin. Wudong, pwede ba? Tigilan mo na yung pagdadrama. Alam na namin ang mga pinaggagawa mo. Ang totoo lang, kumabit ka lang sa pamilya yun. Tapos nagpaalila ka para lang maging isang aso nila. Nakakadiri ka talaga. Ikaw, Sina, huwag mo nang pansinin yung dalawang langaw. Uy! Sino raw ang langaw? Kung gusto nyo ng gulo dito... Oh, si Chan Xiaochan. Ano, gusto mong magpakitang gilas dito? Subukan mo. Lian Yan Hui. Tara. Uy, boss. Magkano po itong bato na to? 3,000. Tingnan mo muna. Boss, Itong bato na to, kukunin ko na. Uchen. Bibilin ko na. uy, boss, teka lang. Talaga bang 5,000 ang offer mo? Oo, 5,000. Wu Ziyuan, ano bang ibig mong sabihin? Ano? Anong ibig sabihin? Bumibili lang ako ng bato. Bakit? Kung kayo pwedeng bumili, hindi na pwedeng ibang tao. Pare-pareho lang naman tayong bumibili ng bato. Siyempre, kung sino ang mas presyo, siya makakuha. Ikaw na walang pera. Umalis ka na dyan. Huwag kang hadlang sa negosyo ni boss. Tama. Oo nga, tama, sabi niya. Lahat naman tayo gustong bumili ng bato. Kung sino mas mataas mag-alok, siya ang panalo. Wudong. Yung mga raw na bato na ganyan, hindi yan para sa lahat. May pera ako, kaya kong makipagsabayan. Ikaw, isang simpleng empleyado lang. Declate. Sigurado ka bang kaya mo? Kung kaya ko o hindi, malalaman lang kung susubukan ko. Boss, magkano itong bato na to? Liuchen, Mag-aalok ako ng 7,000. Eh ito naman? Uchen, Bibigay ko ng 6,000. Nakikipagsabayan ka sa akin, pero hindi mo naman yata kaya. Mahal. Ang galing mo talaga. bro, 1A. Puro mga hindi sigurado ang laman yan. Huwag mong paloloko sa kanya, ha? Ayos lang, marami akong pera. Hindi ko pinapansin yung halaga na yan. Oy boss, paano mo binibenta itong bato na to? Medyo mahal itong batong ito, ha? 50,000 ang presyo. Boss, nababaliw ka na ba? T5, kaya mo pa bang ibenta ng 50,000 yan? Hindi nyo lang talaga alam? Magandang bato ito. Sulit siya sa presyo. Bakit natatakot ka na bumili? X plus F, bumibili ng hindi pang sigurado. Ano, akala mo tanga ako? Wudong. 17. Malakas palang mag-ingay ha. Uy, bakit? Ngayon hindi mo na kayang bumili? Sino nagsabi na hindi ko kayang bumili? Bibilhin ko ito. Huwag ka munang kadalos-dalos, Wudong. Kuya, 50,000 para sa batong hindi sigurado. Kahit may pera ka, huwag mo namang sayangin. Magtiwala ka sa akin. B8, Wudong.
One eye. Mas importante pa ang pride mo kaysa sa sariling kaginhawaan. ATF ILR ang Mingmeng. Namatay ng malinaw. Kaya mo bang ipakat lahat ng mga batong ito? Sabay-sabay natin gupitin? Bakit hindi ko kaya? Ang ganda. Ang galing. Sobrang swerte mo talaga. Nakakuha ka ng blue water type. Binili mo lang yan ng 3,000 pesos. Siguradong pwede yang maging 10 beses ang halaga. Wudong. Kung tama ang natatandaan ko, ito yung una mong pinili. Sayang naman talaga. Huwag ka munang masyadong masaya. Kasi, nagsisimula pa lang tayo. Sige, gamitin natin si Xiao Neng. Boss, pwedeng pakikuha ng isang piraso. See ya. Tuloy lang. Sir, ito na ang huling piraso. Ano bang sinasabi mo dyan? Basta putulin mo. Ha? Paano nangyari yon? Gumastos ako ng mahigit 700,000 pesos. Mukhang hindi rin maganda ang swerte mo. Kami, maganda ang pagkakuha. Kayo, baka wala kayong makuha. Tama, 700. 0 pesos. Malaki na rin, pero kaya kong magpalugi. Sa iba, baka kailangan nilang ibenta ang lahat. Hindi pa nga napuputol ang bato ko. Bakit mo sinasabing malulugi ako? Wudong. Mas mabuting wag mo na lang putulin para hindi ka mapahiya. Sana mamaya, mapanatili mo pa rin ngumiti. Boss, dito mo putulin. Sayang naman. Gupitin pa ulit ng isa. Parang masyadong maaga kayong magsaya. 2 beses na to, ni hindi pa natin nakita kahit kaunting tubig. Hindi mo naman siguro talaga iniisip na may laman to, di ba? Wudong, ganito na lang kaya? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, ngayon, magbigay ka sa amin 2. Lumuhod ka at magmano ng ilang beses. Pag ginawa mo, kukunin ko na lang itong bato. Ano sa tingin mo? Uy, sa ilang beses mong magmano, aabot yon ng 50,000. Wudong, bakit hindi ka pa lumuhod? Pag lumampas ka sa amin dito, wala nang ganitong tsansa. May tubig talaga. Sobrang dami ng tubig dito. Hindi ordinaryong tubig lang ito, ha? Baka ice grade ito. Ice grade nga? May halo pang kulay berde. Tunay na high-class ice grade ito. Paano nangyari yon? Mahal ba talaga itong jade niya? Oo, mahal yan. Ganito kalaking piraso ng high quality na jade. Pinakamababa, nasa 3 milyon na yan. 3 milyon? Pare, ibebenta mo ba itong jade mo? Bibilhin ko ng 5 milyon. Tol, 6 na milyon ang ko. Ibigay mo na sa akin, please. 8 milyon ang alok ko. Ibig sabihin, hindi mo yata kayang bayaran tong bato na to. Hintayin mo lang ako. Ibigay mo na sa akin ng 8 milyon, please. Ibigay mo na sa akin, boss. Ay, mahal, sandali lang, hintayin mo ako. Kumusta ba to? Pa, kumusta? Nakakuha ka ba ng magandang bato? Ay, naku. Huwag mo nang itanong. Nagputol ako ng ilang bato. Walang lumabas na maganda. Pa, kanina si Wudong, isang bato lang ang nabuksan. Nabenta ng 8 milyon. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Narinig ko high quality na jade raw yun. Di ko rin gaanong alam. Wudong, Zhongfei, Fei. Nabenta na. 8 milyon. Swerteng-swerte lang talaga. Totoo pala. Isang bagets. Ano bang alam niya sa Jade? Aba, naka-jackpot talaga sa swerte. Hindi ba kumuha ka pa nga ng isang ekspertong taga-suri? Bakit parang wala rin naman siyang naging silbi? Ano naman alam ng isang batang babae? Ang mga magandang bato, hinahanap talaga yan. Hindi mo basta-basta mahanap, minsan lang dumarating. Hahaha, minsan lang dumarating. Boss Ye, nandito na ang magandang bato.
tingnan niyo po. Tara, mga kaibigan, tingnan nyo ito. Selyado na. High Ice Grade Jadeite 2. Isang level na lang sa Glass Grade. Grabe ang halaga niyan. Sabi mo high ice grade, pero sigurado ka ba? Bakit parang hindi naman? Tingnan nyo po, itong hiwa, tingnan nyo. Ang lusog ng tubig oh. Di ba halos Glass Grade na yan, kung tutuusin? Kung hindi ito high ice grade, ano pa nga ba ang tatawag natin ganoon? Mga bagets, walang alam. Huwag basta-bastang magsalita. Nakakahiya sa tao. Tama. Itong si Sir, may mata talaga sa gantong bagay. Boss Ye, maganda talaga ang batong ito. Pwedeng i-cut at malaman pa ang quality. Kung talagang interesado ka, hindi na kita lolokohin sa presyo. 1,000,000. Sa iyo na. Ano? 1,000,000? Boss, hindi na ba pwedeng mas mura pa? Hindi pwede. Ito na ang pinakababa kong presyo. Master Wang, siguraduhin niyo mabuti. May laman talaga ito. Nagdala lang ako ng 1,000,000. Tingnan mo muna. Relax lang. Tiyak na sigurado ito ngayon. Si Ananga, bibilhin ko na tong batong ito. Sandali lang. Uncle Yi? Sa tingin ko, hindi masyadong maganda ang batong to. Baka hindi makakuha ng jade dito. Ano bang ibig mong sabihin? Matagal na akong tumitingin ng bato. Halos 10 taon na. Kailangan mo pa bang turuan ako dito? Jepin, meron pa bang ibang bato na pwedeng makakuha ng jade? Alin pa bang bato ang pwedeng makakuha ng jade? Bata, wala na. Puro tira-tira na lang yon. Kung gusto mo, 5,000 isa, kunin mo na. Totoong baguhan ka nga? Sabi na nga ba, mula sa tira-tira, walang makukuhang jade. Boss, Itong material na to, bibilihin ko na. si Yeshuan, ang tagal na nating magkaklase. Hindi pa yata kita nabibigyan ng kahit anong bagay. Regaluhan kita ng bato, okay ba? Ito na lang. Salamat. Nung una, kumita ka pa ng 8,000,000. Ngayon, bato lang ang pangregalo. Boss, mukhang yung kaibigan ng anak nyo. Hindi rin pala galante. Anong meron sa pagpapadala ng bato? Gusto ko talaga itong batong ito. Boss, gusto mo bang hiwain na ngayon? Hiwain. Siyempre, kailangan hiwain. Sige. Halika. Dito tayo magsisimula maghiwa. Siguradong may lalabas na mataas ang kalidad. See ya. Lumabas na. Tumaas na ang presyo. Hiniwa, tumaas. Boss, yumaman ka na. Itong jade, ngayon, ang halaga nito ay 2,000,000. Ayos. Palitan mo ng bagong mukha. Tuloy ang hiwa. Lahat, ipahiwa mo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pinakamagandang jade. Yeshushu, kung gusto mo, pwede nang tumigil. Dami ng bitak sa balat ng bato. Yineng miyan, yineng. Wang Shifu, totoo ba mangyayari yon? Boss. Mas naniniwala ka ba sa kanya o sa akin? Huwag mong kalimutan, kanina, ngayon lang lumabas yung Kidiyun real item. Wudong Shushu, may utang pa ng 10,000,000. 2,000,000 lang ito. Kailangan pang subukan ulit. Tuloy ang paghiwa. Si. Boss. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Sayang naman. Ang ganda-gandang jade ice type na to. Dahil sa malaking bitak na yan, nasira lahat. Master Wang, hindi mo ba sinabi na siguradong tataas ang value nito? Ito. Hindi ko rin inasahan eh. Anak? Akala ko talaga, itong bato na to, matatapos na sana ang utang ng pamilya natin. Pero hindi ko akalain talaga. Walang problema, Papa. Mag-iisip pa tayo ng ibang paraan. Ano pa bang magandang paraan meron? Uncle Yi, itong bato na to, Napakagandang material, ang ganda ng binuksan. Wala namang lumabas na maganda.
Ano bang makukuha mo sa basurang bato na to? Uncle Ye, hindi naman malaki ang bato na to. Mabilis lang din ang maghiwa. Hiwain na lang natin para makita. Kung gusto mo, ikaw na ang maghiwa. Boss, yeah. Hindi ko rin nakuha yung ganda sa bato ko. Yung bato niya, sasabihin ko na. Huwag ka na masyadong umasang maganda ang lalabas. Pag natapos na, parang marmol lang yan. Baka marmol talaga ang makuha mo. May lumabas na. Ano? Ang ganda talaga nito, Zongkeding. Hindi lang siya simpleng jade. Kakaiba pa. Parang langit na asul yung kulay ng jade. Totoo nga, ice type nga. Sanak na babae. Ice type talaga, langit na asul pa. Paano kaya mangyayari yon? Plus 4 hate. Bahala yan. 1715F11, wala kang makukuha dito, di ba? Naka-jackpot tayo, anak na babae. T4 jackpot tayo dito. Bro, binibenta mo ba tong bato? Mag-offer ako ng 15 million. Ibig mo sa akin 17 million. Tara na, low. Pa, 1E1E, TPJ, 15TF, TF, magpasalamat ka naman kay Wudo. 71, yung napiling jade niya, nabenta ng 20 million. Tapos bankruptcy na talaga tayo niyan. Wudong, ha? 1EF11, malaking utang na loob ng pamilya, Ye sa'yo. Simula ngayon, ang problema mo, problema na rin ng pamilya Ye. Uncle Ye, sobra ka namang magpasalamat. Swerte lang talaga ang nangyari sa akin. Sinasabi ko nga, ang bata pa niya, ano ba ang alam niya sa jade? Pero nabili niya 2 bato. Swerte-swerteng pusa nakahanap ng patay na daga. Tama nalo, pwede na yan. Hindi talaga ako marunong sa jade. 1E, alam niyang wala siyang alam. Pero ang hilig magmukhang eksperto at malakas. Sino ba ang sinasabi mong nagmamagaling? Oh, sobrang obvious na ang sinabi ko. Epit 4AUAJ, sa sarili mo. Lo. Mang Wang, kung ako ikaw, ngayon, hindi ko na talaga kayang magsalita ng harap-harapan. Ano bang ibig mong sabihin diyan? Bakit naman ako mahihiya magsalita? Boss Ye, tingnan mo nga sila oh. Tingnan mo nga sila oh. Mang Wang, Ikaw kasi, ang dami mong tinignan na bato ngayong araw. Nakakapagod din yon. Umuwi ka na lang at matulog na. Tingnan mo ang mga eye bags mo. Kayo, lahat kayo. Ye Dafu, kung matapang ka talaga, wag mo na akong lapitan ulit. Siguro nababaliw lang ako kung kakausapin pa kita. Umalis ka na. Ikaw din. Ang bihira nating mangyari na magkakasama tayo. Mamaya, sabay-sabay tayo kumain. Ayos ba yon? Sino ba yung taong yun? Ang angas naman. Shh, tahimik muna kayo. Tito Ye, pwede bang? Yan si Kuya Chu, panganay ng pamilya Chu. Chu Di, sa buong industriya ng antigong bato sa ating probinsya, ang pamilya Chu talaga ang pinakamalaki. Sa I-Fi 41 Jade Market na ito, FTLLTA 1AX, pamilya yun ang kalaban pagdating sa negosyong Jadeite. Matinding kompetisyon yan. Ngayong hapon, darating siya dito para sa Stone King Exhibition ngayong hapon. Tito Ye, ano ba yang Stone King Exhibition? Ang Stone King Exhibition, ang grand finale, yan dito. Ang mga jade dito sa Stone King Exhibition, lahat yan top tier. Siyempre naman, ang presyo rin. Sobrang taas talaga. Ngayong taon, grabe daw ang labanan dito. Mas matindi ang laban ngayon. Parehong pamilya yun at pamilya Chu. Pareho nilang gusto ipakita kung sino ang pinakamalakas dito sa Stone King Exhibition para malaman sino talaga ang magiging boss ng jade industry dito sa lungsod ng Wanghai. Ibig sabihin, si Ate Shi talaga ang magiging representative ng pamilya yun. Yung si, may naisip akong question. Kung susuko ka ngayon, uy, samahan mo ako. Pinapangako ko, sa pamilya Chu namin, Ching Xiao, walang tatakas, walang palalagpasin. Ano sa tingin mo? Hindi pa nga nabuksan ang bato. Paano ko nasiguradong ikaw ang mananalo? Si, ayos yan. Hintayin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin? Haha? Ju, yung 3 piraso ng bato na pinili ko, siguradong may laman yan. Kayamanan na di matatawaran ang makukuha ko. Wow, lumabas na. Gold Silk Ice Jade niya. Ginoong Chu. Hey, magandang simula talaga. Misyon, isa sa napili mo ay walang laman na bato. Ayun, huwag kang mag-alala. Hanggat di pa tapos ang lahat ng ito, lagi namang may pag-asa. Pero parang talagang talo ako ngayon. Nakapili na lahat. Matapos ang pagsusuri ng mga eksperto, panig ni Chu Xiansheng, 30 tudpak, 370 milyon ang halaga. 8 panig ni Yun Xiaojie, at 51M, 80 milyon ang halaga.
Ha ha ha, Yunshi. Yung halaga ng 3 jade mo? Wala pang kalahati ng halaga ng akin. Ano bang ipaglalaban mo sa akin? Sinasabihan kita, mas mabuti pang pag-isipan mo, ATE1, kung paano mo ako mapapasaya. 484 plus CD. Huwag kang umasa. Ngayon, magsisimula na ang susunod na round para pumili ng bato. Pakiusap, pumili na ang dalawang aning ng bato. 1. Ano sa tingin mo sa number 9? Number 9? Sa akin na yan. Ikaw. Ano naman tingin mo sa number 2? Dito. Number 2. ZJ ba? Isang jade na puti. Chu Xiansheng. Nakakuha na naman ng isang mataas na quality na jade. Kunin natin ang number 7. Gusto ko ang number 7. Tapos na. Talo na talaga. Kinuha rin ng pamilya Chu ang number 7. Yunshi, wala ka pa rin pinagbago kahit konti. 11 TKA, puro basura. XT, 3 HRB, Tau plus FIA. Nagawa mo pang makipagpatatgisan sa akin? Yunji, magtiwala ka sa akin. Kunin natin ang number 4. Bato bilang 4, raw. Kahit galing sa lumang minahan ng muna, pero tuyong-tuyo ang ibabaw ng bato na to. Wala masyadong langis at kinang dito. Walang magandang lalabas dyan. Talaga bang iniisip mong lahat ng bato mula muna ay may magandang laman kapag binuksan? Ha ha ha. Ang ingay mo dito? Sino ba talaga ang tanga? Pagkatapos basagin, malalaman natin. Ang kapal ng mukha mo. Nagtataasan ka pa ng boses sa akin. Huwag na pong mainis, kuya. Karampatang karanasan ng taya ko rito. Walang jade na maganda. Ang lampas pa sa amin. Hindi nila tayo kayang talunin. E paano kung tayo ang manalo? Boy, hindi basta-basta ang maging bayani. Kung mag-iingay ka pa ulit, baka makatikim ka pa ng masama. Ha ha ha. Sana naman, Chu Xiao, mapatawa mo pa din sarili mo mamaya. Wudong, masyado kang padalos-dalos. Nakikipagpustahan ka pa diyan. Nakikipagpustahan ka pa diyan. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nagsisimula ang basagan ng bato. Hindi pa tapos ang lahat. Baka magagawa ang lalabasan. Nabuo ni Chu Xiansheng isang pirasong Chunda Ikay na jade. Isang piraso ng Chunda Ikay na jade ulit. Ang halaga ay 400 milyon. Hindi ko alam to ay Chunigay. Ay? To ay high ice jade ng ITE1 XMTF. Wala na talagang maikukumpara pa. Naku, tapos na ang pamilya yon. Si Miss yun ang nagbukas. Si Miss Gong naman ang nagbukas ng Shanding. Isang pirasong full green high ice jade jade ay. Ha ha ha. Ate yun! Anong meron? Extali ring ay high ice jade, pero ang kulay lang ay pure green. Yung DL7FE, 1 TBJFH as na Chundaigay, LL7L, 1 JTHBS na Chundaigay. Pinakamataas na market value, 2 bilyon lang. Mega diot yata na bato. Yun na siya yot full PPH na bato. Pinagsama, hindi bababa sa 1 bilyon. Talagang kami ang natalo ngayon. Yunshi. Nakapagdesisyon ka na ba? Kayo ba sa pamilya yun? Ang tuluyang aalis sa industriya ng Jadeite ng Wanghai City. Oh. ATL ngayong gabi, ikaw ang nanalo. Halika sa kwarto ko at samahan mo ako. Ikaw. Huwag ka munang magmadali, young Master Chu. ETE6XJ, parang masyado pang maaga. Bata. FG1, anong lagay? Itong 5 batong hilaw ko, isang kabuuang halaga ng 11 bilyon. Kaya mo bang tapatan? Natapos na lahat ng pagpili ng bato, matapos ang pagtatasa ng ilang eksperto, ang 5 Jadeite ng pamilya yun ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. PP 511 bilyon. Kaya't inihahayag ko ang panalo sa paligsahan ng Jade King ay. Sandali lang! Gusto kong ipagpatuloy ang pagbukas ng bato. Pasensya na po, sir. Pwede po bang malaman kung ano po ang ibig niyo sabihin? Tama. Yung jade na nakuha sa Rostone na number 4 kanina, Hatiin niyo ulit sa 2 bahagi. loko ka ba? Hahatiin mo ang high grade na jade sa gitna? Baliw ka ba talaga ha? Eh di wala na yung pwesto ng bracelet dyan. Ang 200 million magiging 100 million lang. Host, mag-a-apply ako. Paalisin na yung tanga. Nagkakalat lang siya dito. Dito, sundin muna ang sinabi niya. Hatiin ng 2 halves ang jade na number 4. Miss Yun, seryoso ka ba talaga? Oo, tama. Naniniwala ako sa kanya. Sige, hatiin na. Gusto ko talaga makita kung anong kalokohan ang kayang gawin mo. Ate Shi, huwag kang mag-alala. Sabi ko nga, sigurado kang mananalo ka ngayon. Ano? To? Wudong, anong nangyayari dito? May isa pang jade sa loob ng jade. Ate Shi, narinig mo na ba yung kasabihan tungkol sa material na muna? Ha? Langit at tubig, parehong kulay. Mga tuldok na parang niebe. Bagong simula ng kalinawan. Muna, ang pinakamataas na uri.
Napakagandang uri ng salamin na jade. May halong parang yebeng, bulak pa. Ikaw, inutil ka. Hindi ko akalaing talaga mong nakuha to. Ang alamat na Muna Supremo. Ito, imposible to. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, itong pirasong ito ay galing mismo sa Muna Mining Site. Pinakamagandang snowflake cotton na salamin na jade. Tinatayang nakakahalaga ng halos 10 bilyon. Paano mangyayari yon? Kahit pa sobrang linis na klase ng salamin, hindi pa rin kaya. Ay, Wala kang alam. Ito ang tinatawag na Muna Supremo na alamat. Alam mo ba yon? At isa pa, snowflake cotton na salamin pa yan. Ito na ang Diyos ng mga salamin na jade. Huwag mo lang sabihin na 10 bilyon. Kung i-auction yan, baka pati 20 bilyon di mapigil ang pagtaas. ibig sabihin ba nito? Panalo si Miss Yun? Hindi. Ikaw, inutil ka. Paano mo nagawang makuha talaga ito? Muna Supremo. Char, dashaw. Kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Ikaw. Matapos ang muling pagsusuri ng lahat ng hurado ng Jade King Exhibit, ang orihinal na bato na nakuha ni Miss Yun ang may pinakamataas na halaga. Ngayon, inaanunsyo ko na ang nagwagi sa Jade King Exhibit na ito ay si Miss Yun Shi. Yunjia, maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang usapan na to. Umalis na tayo. Ano bang tinitingin-tingin mo? Budong, maraming salamat talaga sa iyo ngayong araw. Buti na lang at nandito ka. Ay nako, Ate Shi, bakit ka ganyan ha? Tumulong lang naman ako, natural lang yon. Ay, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Paano mo naman nahalata na sa mataas na klase ng jade? May halong glass gray pa? Swerte lang siguro, tsamba lang talaga. Ang pinaka-importante, kasama ko si Ate Shi. Mas maganda ang swerte ko. Grabe naman ang swerte mo. Lagi mong nabubuksan ang magagandang bagay. Dahil sa Stone King exhibit na ito, salamat sa'yo. Nagtiwala uli sa akin ang pamilya. Natalo ko pa ang pamilya Chu. Wudong, salamat sa'yo. Itong 10 bilyon, para sa'yo talaga. Kunin mo na. Hindi na kailangan, Ate Shi. Tumulong lang naman ako sa'yo. Kunin mo na. Tara na. Bakit lahat sila mahilig sa ganyang estilo? Hello? Wudong, nasaan ka? Bilisan mo at tulungan mo ang tatay ko. Anong nangyari? May nangyari ba? Nasa kasino kami sa Leon Road. Dali, pumunta ka na dito. Hello? Itong babae na to. Bakit na naman nagpunta sa kasino ang tatay mo? Nagpunta ang tatay ko sa kasino para magbayad ng utang sa mga nagpapautang ng malaki. Ang hindi niya inasahan, yung may-ari ng kasino. Nung nakita na may pera siya, hindi na siya pinalabas. Pinilit siyang magpatuloy tumaya sa loob. Huwag ka muna mag-alala. Pupunta muna ako roon at titingnan ang sitwasyon. Ngayon ko lang kayo nakita dito. Anong ginagawa nyo dito? Siyempre, nandito kami para magsugal. Nagpapustahan kayo ng pera. May pera ka ba? Anong ginagawa mo dito? Nasa loob ang tatay ko. Siya, para hanapin ang tatay ko. Papasukin mo na lang siya. Mauubos kayong lahat sa akin. Sinasabi ko sa'yo, kung di mo mababayaran lahat ng utang mo ngayon, huwag mo nang asahan makakalabas ka sa pintuan to. Tay, Kumusta ka na? Hindi ko naman gustong magsugal. Pinilit mo lang akong magsugal. Wala na akong pera. Lahat ng pera ko, natalo ko sa'yo. Wala na akong pera. Wala na talaga. Di ba marunong ka magsugal ng bato? Di ba sabi mo, malaki na kinikita mo dyan? Di tumuloy ka na lang magsugal. Sige, tumuloy ka. Wala naman akong ganung galing eh. Sinwerte lang talaga ako noon. Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Ngayon, bayaran mo na utang mo. O kaya, puntahan dito ng anak mong babae para samahan ako. Baka sakaling gumaan pakiramdam ko. Hindi mo na kailangan bayaran. Sige, ako na ang makikipaglaro sa'yo. Sino ka ba, ha? Bakit ikaw ang makikipagsugal para sa kanya? May 2 milyong piso sa card na to. Kung matalo mo ako na ang magbabayad ng utang niyang pusta. Sige. Di maglaro na lang tayo ng pinakasimple. Blackjack na lang, na Wudong, huwag kang tumaya sa kanya. Batikan na yan sa sugal eh. kapag marami ka pang sinabi, baka maputol pa dila mo niyan. Halika na. Pakipaupo na ang espesyal na bisita natin sa mesa. Tuloy po kayo, boss. Wudong, sorry talaga. Ako ang naging dahilan nito sa'yo. Walang problema. Malay mo, swerte tayo ngayon. Baka tayo pa manalo. Tol, Mukhang kumpiyansa ka sa sarili mo Pero sabihin ko lang sa'yo, mahigit 10 taon na akong nagba-blackjack. At kahit kailan, hindi pa ako natatalo.
Pwede nang ipamigay ang baraha. Isang laro, panalo o talo agad. Ikaw ba muna o ako? Ako na muna. Ako naman ang bisita. Hindi. Teritoryo ko to. Sa tingin ko, dapat ako muna. Sige, ikaw na lang muna. Kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang talo. Hindi naman kalakihan ang galing mo, pero ang yabang mo. Isa ka pang nagmamagaling na tanga. Mamaya, pagkaubos ng lahat, siguradong luluhod ka sa sahig, iiyak ka pa. Ang dami ko nang nakitang kagaya mo. Grabe, ang tanga mo talaga. May naglalaro pa palang 21 na pinapakita ang baraha sa iba. Hala, inutil ka talaga. Ha ha ha. Oh, ano ngayon? Kung nakita nyo, hindi nyo rin naman ako kayang talunin. Uy tanga, huwag kang magyabang. Naniniwala ka ba na kaya kitang paluging wala kang matira? Oh, ano, sasabay ka ba? Boss, bata pa kasi, hindi pa sanay sa mga patakaran. Sasabihin ko sa kanya, Wudong ha? 21 tawag dito, minsan blackjack din. Ganito ang rules dito. May isa kang card na pambaba. Si dealer magbibigay pa ng 4 pang baraha. 5 lahat ng baraha mo. Kung lampas sa 21, busted ang cards mo. Pero kung hindi lumampas, yun ang pinakamalakas na card. Kung eksakto ka sa 21, yun ang pinakapanalo. Oh, so dapat pala 21 din lang ang target ko. Hindi. Ang pinakamalakas ay yung blackjack. Yun ang isang ace. Tapos kahit anong 10, jack, queen o king, kahit mag 21 ka, hindi pa rin kasing lakas ng blackjack. See ya? It's cool na. Uy, ano na? Bet ka pa o hindi na? Kung hindi ka magpapatuloy, iwan mo ang 2 milyon? Papaalisin ko na kayo. Bet ako. Siyempre, magpapatuloy ako. Ha. Ngayon, ang sarap mag-feeling. Huwag kang magmakaawa sa akin mamaya ha. Mag-deal na. 2, 1. Wudong, oy, hindi ka na pwedeng sumunod. Sa blackjack, may kasabihan yan. Ang tawag, masakit ang 5, mas malala ang 6. Karaniwan, kapag nakuha mo ang 5 at 6, nakaka-stress yan, grabe. Kung hindi mo kunin, sobrang liit ng tsansa. Pero kapag kinuha mo, ang dali mong sumobra. Tingnan mo nga, may 5th na siya. Pero ang lakas pa rin ng kumpiyansa niya, tuloy-tuloy pa rin siyang kukuha ng card. Ibig sabihin, malakas ang kabang-kaba niya. Sigurado, maganda ang card niya. Relax ka lang. Ang card ko, mas maganda kaysa sa kanya. Tingnan mo tong batang to. Walang takot. Sige, tuloy ang deal. Sige, tuloy ang deal. Grabe, 5 points nga. Hindi siya sumobra. Ibig sabihin, maliit ang kabang-kaba niya. Wudong, Bitawan mo na yan. bitawan mo na. Pasensya na. Sa blackjack, talo ka. Alas 12:01. Grabe, totoo nga pala. Patay. Patay na talaga. Boss Wang, Tay. nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako, patawarin mo si Wudong. Itong batang, tupuro yabang lang. Wala naman siyang alam talaga. Yung utang ko sa iyo, babayaran ko na lang, pwede ba? Huli na. Kanina pa, binigyan ko siya ng pagkakataon. Puro arte lang siya. Hindi man lang niya pinahalagahan. Kahit ngayong gabi, ayaw mong magsugal. Kailangan mong tapusin itong laro na to para sa akin. Dealer, i-deal mo na ang mga baraha. Hahaha. Ang tanga mo. Ako, alas 12:01 na. Ikaw, gusto mo pa ng baraha? Gusto mo bang mas malaki pa ang matalo mo sa akin, no? Ha 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 ha. Deal mo na. Sandali. Isa-isa pa kasi mag-deal. Ang hassle niyan. 3 baraha. Sabay-sabay mo na ideal. Wudong, grabe ka naman.
Wala pa akong nakita na ganito kaumasta sa paghingi ng baraha. Kung ganyan ka mag-request ng cards, siguradong bust ka niyan. Deal. Bigyan mo siya ng 3 baraha. Ay nako, tigil na natin to. Talo ka na, inutil ka. Bus na baraha mo. Yung nakatago kong baraha, nandyan pa. Paano mo nalaman kung anong baraha ko? Bus na daw agad. Yung last card mo, 6 yan. Kapag pinagsama pa yung 2 nauna, lagpas ka na. Idagdag mo pa yung 2. Sigurado, bus ka na talaga. Hahaha. Eto yung baraha ko ngayon, nakalapag pa rin nakatago pa rin. Anong basihan mo na 6 nga ito? Pre, mahigit 10 taon na akong naglalaro ng baraha. Ganyang galawan, kabisado ko na yan. Huwag ka nang magpanggap. Iiwan mo rito yung 2 milyon. Kahit 1 sentimo bawas, puputulin ko ang isa mong paa. Sigurado ka ba na? 6 ang baraha ko? Kung hindi 6 yan, hindi lang kita papatawarin sa utang mo. Kakainin ko pa tong mesa ng baraha. Sige. Aabangan ko yan. Makita kitang kainin yan. Pasensya na. Blackjack. Hindi pwede. Sobrang hindi talaga pwede. Ikaw ang nanloko. Ikaw ang nandaya sa akin. Boss Wang, balak mo bang kagatin mismo yung mesa? O iuuwi mo na lang yan para kainin sa bahay? O baka naman, hindi mo talaga kaya maglaro? Aaminin ko, hindi ko na kaya maglaro ngayong araw. Ano, okay lang ba sa'yo? Udong, anong gagawin natin ngayon? Walang problema, basta nandito ako. Wudong. Sinasabi ko sa'yo, yung 2 milyon ngayon, kukunin ko na. Itong mesa, kakainin mo rin dapat yan. Boss Wang, paano kung hindi ko balak ibigay ang 2 milyon na to? At ayoko rin kainin tong mesa. Anong mangyayari ngayon? Sa inyo 3, walang makakaalis dito. Sino? Miss Yun. Itong mga nandito, lahat sila ay mga kaibigan ko. Narinig daw ni Wang Laoban na gusto niyang iwan ang mga ito rito. Ay, hindi. Miss Yun. Kung alam kong sila palang 3 ay kaibigan mo, kahit 10 lakas ng loob pa ang impahiram mo sa akin, hindi ko magagawa yan. Pasensya talaga. Pwede bang tapusin na natin to? Tanungin mo siya. Wang Laoban, pwede na ba kaming umalis ngayon? Oo, pwede na. Mga kaibigan, sige, tuloy. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Bilisan nyo, bigyan ng daan ang mga panauhin. Tabi. Wang Laoban, Paano yung bayad? hindi na kailangan bayaran yan. Oo, di na kailangan bayaran. Pati utang ng mga kaibigan mo, burado na lahat. Wala nang problema. Eto kasi, Talagang di ko kaya to, sobra na talaga. Yeshushu, tara na. Ingat sa pag-alis, ha? Salamat sa lahat ng ginawa mo ngayong araw. May konting lakad pa kami. Aalis na muna kami. Mag-usap na lang kayo. Mag-usap kayo. Sumama ka na sa akin. Sumakay ka. Saan ba tayo pupunta? Pagdating natin, malalaman mo rin. Para saan mo ako dinala dito? Hindi maganda ang mood ko. Samahan mo akong mag-inom. Huwag ka nang uminom. Baka malasing ka na. Mas okay nga kung malasing, di ba? Tara na, sige. Hatid kita pa uwi. Udong, pwede ba nasa bahay mo na lang ako? Udong, gusto mo ba ako? Atexi, pwede mo na bang sabihin sa akin ang dahilan ngayon? Ipapakasal ako ni Papa kay Judy. Hindi ba magkaaway? Talaga kayong dalawang pamilya? At totoo lang, hindi naman talaga kami maikukumpara sa pamilya Chu. Ang kabuhayan ng pamilya namin ay nakasentro sa jade industry. Samantalang ang Chu family, nako, pamilyang eksperto talaga sila sa antiques.
Para sa kanila, isa lang sa maraming negosyo ang Jade Industry. Natataranta si Papa na baka lalong lumala ang gulo sa Jade Exhibit, kaya gusto niyang ayusin ang relasyon namin. Kaya pala ikaw ang kailangang magsakripisyo. Yunshi, bilisan mo at buksan ang pinto. Ako to, si papa mo ito. Si Papa ko, sigurado akong nagpadala siya ng tao para sundan tayo. Patay, magtago ka na dali. Huwag kang magpahuli ha. Nagkaganito na. Harapin na lang natin ang diretsahan. Si. Papa, bakit ka nandito? Magandang araw po, Tito. Papa, sino siya? Sabihin mo ng totoo. Sino talaga siya? Tito, sa totoo lang, ako ang boyfriend ni Yunshi. Boyfriend? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang mag-boyfriend? Nakalimutan mo ba na may kasunduan ka sa pamilya Chu? Itong bagay na to, kung malaman ng pamilya Chu, paano ko sila haharapin? Pa, hindi ko gusto si Chudy. Ayokong magpakasal sa kanya. Tumahimik ka. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Ang tanging gagawin mo ay magpakasal sa pamilya Chu. Para lang sa pamilya natin, makakabuo ng koneksyon sa kanila. Malaki ang maitutulong nito sa pamilya natin. Hindi pwedeng magdesisyon ka ng basta-basta. Pa, Isa lang naman siya. Karaniwang lalaki na walang kakaiba. Hindi siya karapat-dapat panghinayangan. Ang mga tulad ni Chu, di sikat at hinahangaan ng lahat. Yun lang ang karapat-dapat iyakan. Mga tao, ihatid nyo si Miss Yunshi pa uwi. Pasensya ka na, Miss Yunshi. Halika, sumama ka sa akin pa uwi. Tito, bago mo dalhin si Yunshi, nagtanong ka ba sa boyfriend niya? Para sa akin, habang ayaw ni Yunshi umalis, walang sino man ang pwedeng kumuha sa kanya. Hindi ko pakialam kung boyfriend ka man ni Yunshi o hindi. Nagpapasalamat ako sa pag-alaga mo sa kanya. Itong 10 milyon ay maliit na pagpapakita ng pagmamalasakit ko bilang ama para sa anak ko. Pagkatapos, dapat agad kang lumayo sa anak ko. Hindi ka bagay sa kanya at wala kang karapatang mahalin siya. Ang kapal ng mukha mo. Uulitin ko, hanggat ayaw magpakasal si Yunshi, walang makakapilit sa kanya. Ang yabang mo. Tito, pinatunayan ko na. Nakaya kong. Protektahan si Yunshi. Sa panahon ngayon, yung marunong ka lang sumuntok, wala yan. Dapat may pera ka. Tingnan mo si Chudy. Bata pa lang, pero bilyonaryo na. Kahit pera lang ang gamitin niya, kaya niyang tapusin ka. Kaya mo ba yun? Tito, ibig sabihin ba niyan? Pag may bilyon akong ari-arian, hindi na. Pipilitin ng Yun family na ipakasal si Yunshi kay Chudy? Kung talagang kaya mong gawin yan, na magkaroon ng halaga na aabot ng bilyon, kahit pumayag ako, anong magagawa mo tungkol sa kasal ninyong dalawa? Pero una, wala kang pinanggalingan. Pangalawa, wala kang kapangyarihan. Ang pera na to, kahit magsikap ka ng 10 henerasyon, hindi mo makukuha. Yunshi, 1 buwan mula ngayon, magkakaroon ang pamilya namin ng isang charity gala. Sa panahong iyon, ang pamilya Chu. Mag-propose sa pamilya namin, Yun, bahala ka na sa sarili mo, umalis na tayo. Papa. Talagang napagalit mo si Papa ngayon? Tas ang tapang mo pa magsalita. Nagulat din ako, promise. Sa buong pamilya yun, lahat ng market value namin pagsamasamahin, bilyon lang din ang abot. Paano na yan? Tumakas na lang kaya tayo? Ang taas ng pangarap mo. Sinong nagsabing magpapakasal ako sa'yo? Uy, pero seryoso? Sa ganitong kaikli na panahon, 1 buwan, paano makakahanap ng ganyang kalaking pera? May paraan ako, pero kailangan ko munang bilhin ng isang Jade company na magiging tulay ko. Jade Company? Ay, parang may alam akong Jade Company na may problema sa funds nila. Oo, tama? Kilala ko ang boss nila. Baka pwede kang makipag-usap sa kanila. Sir, ano pong maitutulong ko sa inyo? Hello? Hanap ko po ang chairman ninyo. May appointment po kami kahapon. Kayo po si Wu, sir.
Nasa opisina na po si Chairman. Naghihintay na siya. Sundan niyo po ako. Ginoong Wu, ano po ang sadya ninyo ngayon dito sa opisina ko? Boss Jiang, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Narinig ko na may problema daw ang cash. Flow ng kumpanya ninyo. Ginoong Wu, interesado ba kayo mag-invest sa kumpanya namin? Sa totoo lang, higit pa sa investment ang gusto ko. Mas gusto ko ng full acquisition. 500 milyon. Lee, ihatid mo na ang bisita. 600 milyon. Pasensya na. Ginoong Wu, hindi namin plano. Ipagbenta ang kumpanya namin. 700 milyon. Ginoong Wu, umaasa akong huwag mo akong pahirapan. 800 milyon. Ginoong Wu, 10 milyon. Kung hindi pa rin pwede, baka makipag-usap na lang ako sa kalabang kumpanya sa kabila. Chairman Wu, kailan ninyo gustong gawin ang turnover ng kumpanya? may pagkakataon pa rin naman tayong magpatuloy ng pagkakatrabaho. Ingat sa pag-alis. Wudong, anong ginagawa mo dito? Hindi kaya nag-apply ka ng trabaho, no? Hindi ba halata? Ngayon, buong Wang Haishi. Nagkakalat ng balita. Yunjia na panganay na anak, pinatalsik sa posisyon bilang General Manager ng Yunshi Group. Wala na siyang padrino. Siguradong pinalayas na siya mula sa bahay nila. Bakit kayo nandito? Baka hindi mo pa alam. Yung manager ng HR department ng Shengshi Group, Tat-A ko yon. Sa kumpanyang to, sinong aalis at sinong matitira, Tat-A ko ang may final say. Ikaw naman, sanay ka magpaalila sa tao. Kahit janitor na trabaho, mukhang mahirap nang makuha. Sa tingin ko rin. Ganito na lang, Wudong. Ako, bibigyan pa kita ng isa pang chance. Ngayon, lumuhod ka na. Magmano ka sa aming dalawa. Ako, hihilingin ko sa tatay ko. Nabigyan ka ng posisyon dito. Okay ba? Oo nga, Wudong. Humingi ka na lang ng pabor. Isang pakiusap lang. Tatay niya lang ang kailangan magsalita. Yung trabaho mo, may kasiguraduhan ka na. Luhod na. Bilisan mo. Dali na. Pag lumagpas ka dito, wala ka ng tsansa. Bilisan mo na. Dahil lang sa sinabi mong to, feeling ko tatay mo, baka siya naman ang masibak ngayon. Anong ibig sabihin ng sinasabi mo? Tumigil ka diyan. May inaasahan ba si Chairman? Kakapasok ko lang ngayon. May ipapagawa akong 2 bagay sa'yo. Una, lahat ng bagay sa kumpanya, maliit man o malaki, ikaw pa rin ang mamahala. Hindi ako makikialam. Pangalawa, ang direktor ng human resources ng kumpanya, apelyido ba niya ay Wu? Oo, ang pangalan niya ay Wu Kayu. Mabuti. Mamaya, punta ka at sabihin mo sa kanya, hindi na siya kailangang pumasok bukas. Okay po, Chairman. Papa, sa kumpanya ninyo, kung may aplikanteng ang pangalan ay Wudong, huwag mo siyang papasok. Bakit? Ano bang ginawa nitong tao na? To, sa'yo. Tito, nakasalubong lang namin siya kanina sa baba. Grabe yung yabang niya. Binati pa niya kayo ng masama. Oo nga, Papa. Sinumpa ka niya kanina. Sinabi niya ngayong araw. Matatanggal ka raw ni boss. Ano? May ganitong nangyayari? Hintayin nyo. Tatawag ako sa mga tao sa baba. Kahit matanggap pa siya, papalayasin ko rin siya. Tito, kayo talaga ang astig. Director Wu, sino po ang gusto niyong paalisin? Shuzong, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Oh, dali. Upo kayo. Upo kayo. Upo kayo. Hindi na kailangan umupo. Nandito ako para ipaalam sa'yo. Natanggal ka na sa trabaho. Hindi mo na kailangan pumasok bukas. Ano, Shuzong? Ano bang nangyayari dito? Yung detalye, hindi ko rin alam. Nagpaparating lang ako ng utos ng chairman. Kung wala na kayong iba pang kailangan, mabuti pa, mag-impake na lang kayo at umalis. Hey, Shuzong. Pwede niyo ba akong isama makipagkita kahit saglit kay chairman? Ang tagal ko na dito sa kumpanya. Sigurado akong may hindi pagkakaintindihan dito. Sa tingin ko, wala namang hindi pagkakaintindihan. Bakit siya nandito? Wudong? Paano ka nakapasok dito? Shuzong, hindi naman siya empleyado ng kumpanya nyo, di ba? Pakitawag na lang ang security at paalisin siya dito. Bastos mo. Bawal kang maging magaspang sa chairman. Suzong, nagkamali ka ng tao. Paano naman siya magiging chairman? Isa lang siyang hampas lupa. Dati nga, hindi siya makabili ng damit para Seiken. Paano siya magiging chairman? Si Ginoong Wudong ang chairman mismo ng Shengshi Group. Kayo nga yata ang naglalakas loob na magsalita ng masama sa chairman dito?
Security! Pakalisin ng mga to. Hindi totoo yan. Paano naging posible yon? Direct to vous. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ka tinanggal? Eh di sasabihin ko na sa'yo. Kasi ang anak mo nagkasala sa akin. Wu Ziyuan? Kanina lang, di ba, minura mo ako sa baba? Tinawag mo akong aso? Tingnan mo pa. Sino ba talaga ang mas mukhang aso? Ikaw? Ikaw? Ikaw bata ka? Bulag ka ba't di mo nakita? Maski si Chairman Wu, tinapangan mong saktan. Tay, seryoso. Hindi ko alam na siya pala ang chairman ng Shengshi Group. Wudong, pwede bang magbati na tayo? Kasalanan ko. Aminado akong mali ako. Kasalanan niya. Dati pa niya ako nilaloko. Sinabi niyang magiging mabuti siya sa akin. Siya. Mali ako, Wudong. Alam ko nang maling-mali ako, Wudong. Pwede ba mag-aayos na tayo? Ikaw kasi, kung di naman dahil sa'yo, magkakaroon ba ako ng away sa batang yon? Karapat-dapat ka ba? Si Wudong, chairman ng Shengshi Group yon. Kaya mo ba makipagsabayan sa kanya? Wudong, ako. Huwag mo akong hawakan. Nadidiri ako. Palayasin mo silang lahat. Wudong, paano mo nagawang tratuhin akong ganito? Ako ang girlfriend mo, Wudong. Ngayong tinawag natin ang meeting ng mga opisyal, unang-una kong i-anunsyo isang bagay. Simula ngayon, ang Shengshi Corporation papalitan ng pangalan bilang Wu's Jewelry. Pero hindi magbabago ang ating organizational structure. Gawin nyo lang ng maayos ang kanilang mga trabaho. Chairman, ito po ang financial report ng kumpanya natin para sa taong ito. Pakitingnan po ninyo. Hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda ang financial status ng kumpanya. Sa isang quarter pa lang, nalugi na kaagad tayo ng 30%. Napag-isipan nyo ba kung ano ang dahilan nyo rito? Chairman, may sarili rin po kaming mga dahilan. Gemstone trading po ang negosyo natin. Kaya ang pinaka-importante ay yung raw materials. Ibig sabihin, mga dekalidad na jade. Pero ang jade market dito sa lungsod natin, hawak na ng pamilya Yun at pamilya Chu. Kaming maliliit na kumpanya. Hindi talaga kami makakuha ng magagandang produkto. Ako na ang bahala dyan. Ayusin mo muna mga hawak mo, tas samahan mo akong umalis para sa business trip. Boss, ano bang ginagawa nyo dito? Di mo ba alam? Ngayong araw, umatras ang Chu family sa Jade Market. Nagbebenta sila ngayon ng maraming stock na raw Jade. Kaya lahat ng tao, naghihintay na lang ng cheap deal dito. Kung gusto mong pumunta, bilisan mo na. Chu family pala? Diyan talaga ako laging nadadatnan ng siraulo. Chairman, ang pamilya Chu palaging dominante. Hindi sila maglalabas ng magagandang bato para ibenta. Itong pagbebenta na ito, sa tingin ko, paraan lang nila ito para kumita ng pera. Pero hindi naman sigurado yan. Meron pa ring batch ng magagandang bato ang pamilya Chu. Kaso nga lang, kahit sila, hindi rin nila alam. Tara na, puntahan natin sila. Nakikita ko ang pamilya Chu. Wala namang mabuting intensyon. Matagal na nilang nakuha lahat ng magagandang bato. Di ba parang obvious lang? Pinapaikot lang nila tayo. Hindi dapat ganyan mag-isip. Ang pamilya Chu, sa industriya ng Jade, dominante na ng ilang dekada. Sobrang dami nilang raw stones. Ilang bodega hindi kasya. Ngayon, nagmamadali silang magbenta. Malamang hindi pa nila napagmasdang lahat. May pagkakataon pa tayo. Sumo, hindi pa tignan. Hoy, sinasabi ko lang, kung bibili kayo, bumili na. Kung hindi, umalis na. Sa negosyo ng pamilya Chu, hindi namin inaasahan ng mga gaya ninyo. Grabe naman tong tao na to. Ang sama ng pagkakasalita. Ganyan ba lang negosyo ang pamilya Chu? Kaya pala naalis sila sa Jade Market. Hoy, sinasabi ko lang. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa pamilya Chu? Ang boss ko ay chairman ng Wuxi Alahas. Nandito kami para tignan ang mga raw stones ninyo. Wuxi Alahas? Kahit mga ganyan, karapat dapat pa kayong tumingin ng mga ito? Huwag mong kalimutan, sa Jade King Exhibition, ang pamilya Chu ay natalo sa amin. Sabi ko na nga ba kung bakit? Ang taas ng kumpiyansa niya. Yun pala siya yung bata na yun na. Isang hiwa lang ng kutsilyo. Nakagawa ng snowflake na. Bulak na glass type. Ngayon sigurado masayang panoorin to. Mukhang matigas na kalaban na ang nakaharap ng pamilya Chu. Chairman. Grabe, ang galing mo pala talaga. Mas marami pang mas matitindi ang mangyayari mamaya. Sinasabi ko na nga ba, dinala talaga kita dito para makita ang totoong buhay. Tingnan ko nga kung sino ang magtatangkang umasta. Young Master Chu. Uy, hindi ba si Haodong yan? Bakit wala si Yun Shi? Oh? Hindi kaya initsapuera ka na ng pamilya yon? Sinasabi ko sa'yo, siya yung tao na yan. Paggamitin lang ng pamilya yon, tapos tsaka itatapon na lang basta. Parang aso lang, di ba? Chudi, huwag ka masyadong lumampas ha. Ay, nako. Huwag kang magalit. Relax lang. Tama.
Ikwento ko pa sa'yo. Kami na ni Yunshi, malapit na kami mag-engaged. Sa charity gala next month na mismo. Ikaw, ang kaya mo lang gawin ay tumingin na lang mula sa malayo. Wala ka talagang magagawa. Bibigyan ko ng isang. Buwan ng pamilya Chu nyo. Pagkalipas ng isang buwan, papaalisin ko talaga kayo dito sa Wanghai City. Ikaw? Palagay mo ba kaya mo? Howdong, huwag mong isipin na dahil sinwerte ka lang noong huli, akala mo sikat ka na. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, noong huli, puro swerte mo lang. Umalis ka sa Yunjia, wala ka naman talagang kwenta. Tama na ang satsat. Diyan nagbebenta ng raw stone, di ba? Ilabas nyo na lahat. Bakit? Kulang pa ba ang mga bato para pagbiliin mo? Hindi sapat. Gusto kong makita lahat ng raw stone ng Chujia. Sige. Ipapakita ko sa'yo. Pero, kailangan mong bayaran muna ang 10 milyon na paunang bayad. Nabalitaan ko na boss ka na ngayon. Hindi mo kaya bayaran to? Sige, walang problema. Meng yan, magbayad ka. Chairman? Kahit marami kang pera, huwag mong sayang na ganito. And, baka gusto mo mag-isip muna ulit. Relax lang, alam ko ang ginagawa ko. Sige. Ang galing ni Boss Wu. Narinig nyo ba? Si Boss Wu natin, gusto lahat ng raw stone natin. Bilisan nyo na, ilabas ang lahat ng raw stone natin. Oo, Chu Xiao. Chu Xiao, itong batch na to, ginamit na namin ang lahat ng teknolohiya para ma-check. Imposible talaga na may laman to. Ayos. Ngayon, siguradong palulubugin natin ang batang yon sa pagkalugi. Boss Wu, nakapili ka na ba? Paalala ko lang sa'yo Bato ng pamilya Chu ito. Hindi mura ang mga yan. Yang 10 milyong piso mo, kulang na kulang pa yan. Itong mga to, bibilhin naming lahat. Boss Wu, di ka ba nagbibiro? Kapag pinagsama mo lahat nitong raw stone, aabot ng 6 na bilyon yan? Kaya mo bang bayaran? Mangyan, bayaran mo. Chairman, ubos ang 6 na bilyong piso. Kumpanya natin? Baka mag-bankrupt ang kumpanya. Bata, payo ko sa'yo, pag-isipan mo muna. Huwag padalos-dalos. Mga bato ng Chu, hindi sulit. Oo nga, baka pwedeng unti-unti na lang muna ang bilhin mo. Kumita ka muna bago dagdagan. Layasan nyo nga? Anong pakin nyo? May pera si Boss Wu? Gusto niyang bilhin mga bato ng Chu namin. Anong problema dun? Tama ba, Boss Wu? Chairman, huwag po kayong magpadalos-dalos. 6 na bilyon yan. Buong total na pera ng kumpanya. Mangyan, bayaran mo. I-transfer mo sa akin. Ang layon, ang layon. Ang tapang ni Boss Wu. Dahil ganyan ka kadiretso, Pamilya Chu na ang magreregalo sa'yo ng konting pabor. Libre namin ipapahanap ng eksperto para ipahiwa natin lahat ng ito. Ayos ba? Ayos. Kailangan ba talagang buksan lahat ito? Sabi ko nga, itong 6 na bilyon na binili, puro basurang materyales lang yan. Wudong, grabe ka talaga, Wudong. Ang lupit mo. Tanggal mo yung maganda, tinira mo yung walang kwenta. Ikaw na ikaw yung sinasabi nila. Tama nang sa chat. Bilisan mo na at simulan na. Sige, simulan mo na. Tumaas na. May laman nga pala. Sinvete lang? Itong batang to, hindi talaga nauubusan ng swerte. Totoo ngang may laman. Aba, Chairman, totoo pala yung sinabi ninyo. Dali. Itong 6 na bilyon na mga bato, buksan na lahat. May nakuha na naman. At mukhang high grade pa. Milyon-milyon ang halaga niyan. Ito, may laman din. Mataas na klase pa, mukhang high grade talaga. Halagang bilyon na yan. Ito, may kulay berde na. Ang galing mo talaga. Ikaw na talaga ang panalo sa Stone King Exhibit. Malaking ludi ngayon ng pamilya Chu. Chu de Xiao, mas mabuting wag mo nang panoorin. Baka
Atakihin ka na. Sa puso, maya. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabi na yung natira na hilaw na bato lahat daw basura na? Imposible naman to. Hindi ko alam. Natest na rin yan eh. Walang silbi. Bilis, maghanap ka na ng tao. Yung mga natirang hilaw na bato, lahat ihiwan nyo na agad. Sinasabi ko, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Yung natira. Totoong basura na talaga yan. Imposible. Hindi ako naniniwala. Bilis, hiwain nyo na. Boss Wolf, yung 600 milyon na hilaw na bato, lahat na ipadala na. Yung mga hilaw na bato na to, siguradong aabot ng 50 bilyon ang halaga. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito kadaming jade. Boss Wolf, napakagaling mo talaga. Sir Chairman, masyado kayong astig. Akala ko talaga malulugi na tayo. Dapat talaga pasalamatan natin si Chu Xiao. Yung basura, iniwan niya para sa sarili. Yung pwedeng ilako na hilaw na bato, lahat iniwan para sa atin. Tunay siyang negosyanteng may malasakit. Huwag kang masyadong magmayabang. Mas marami akong mapapalabas na jade kesa sayo. Sir Chairman, yung nahati nating mga bato, lahat walang laman. Chairman, ang laki ng kinita ng kumpanya natin ngayon. Matapos maproseso yung batch ng Jade, naibenta yon sa presyong 80 bilyon. Yung inbox ng kumpanya natin, Halos pumuno ng sari-saring orders. Alam kong nagsikap talaga ang lahat nitong mga nakaraang araw. Pero sa susunod na buwan, hindi pa rin tayo pwedeng mag-relax. Ang goal natin ay lapasan ang 100 bilyon. Pag nangyari yon, dodoble ang bonus ng lahat. Chairman, yung nakakainis na pamilya Chu. Malaki ang nalugi nila sa pagkakataong to. Sa tingin ko, simula ngayon, talagang out na sila sa Jade Market. Agawin nating lahat ng share nila. Kunin natin lahat. Gusto ko sa Jade Market ng Wang Hais. Ang matira lang ay ang Wu at yun na lang. Opo, Chairman. Narinig nyo na ba? May isang jade company daw ngayon. Sobrang bilis ng pag-angat. Sa loob lang ng isang buwan, umabot sila ng 100 billion ang scale. Patok na patok sila, katulad ng yun. Ang tinutukoy mo ay ang Wu Jewelries, diba? Grabe ang kumpanyang yun. Sa loob lang ng isang buwan, naikain nila ang orders na daan-daang bilyon. Gusto ko ngang makipag-partner. Wala ring tsansa. Itong Wu Jewelries, sino kaya talaga ang big boss sa likod nito? Masadong misteryoso ang may-ari nila. Dati nga, nagpunta pa ako sa mismong opisina nila para humarap. Matagal akong naghintay, pero di rin nakaharap. Sa isang buwan lang. Laki na kaagad. Siguro may backing sila ng malaking pamilya. Out na ang Chu sa Jade Market. Ang yun, imposible rin. Sino pa kaya? Naalala niyo pa ba? Noong unang lumitaw si Shiwang sa eksibisyon yung batang lalaki, na talagang naging tampok. Tama nga na may kakaiba talaga siyang pananaw. Pero masyado pa siyang bata. Isang buwan lang. Gumawa ng daan-daang milyon. Imposible yun. Hindi ko alam kung sasali ba siya sa pagtitipon ngayong gabi. Matagal ko na talagang gustong makilala siya. Ha ha ha. Master Fang, ha ha ha. Andito rin pala kayo, ha? Ikinagagalak kong makilala kayo. Luho naman ni Boss Chu, ha ha ha. Ngayon, pumunta lang talaga ako para panoorin ang auction. Sana ang mga ipapakitang koleksyon ng pamilya Chu ngayong gabi ay magbigay talaga ng sorpresa. Siyempre. Yung anak ko nga, para sa auction na ito, matagal na siyang naghanda. Naniniwala akong siguradong si Master Fang ay hindi mabibigo. Master Fang, may isa pang magandang balita ngayong gabi. Ang mga pamilya Yun at Chu ay mag-anunsyo ng kasunduan sa kasal pagkatapos mamaya. Sana po, Master Fang, kayo ang maging saksi. Aba, ayos yan. Si Yunxi, yang batang iyan. Mula bata pa siya. Nakita ko na ang paglaki niya. Hindi ko na malayan. Ikakasal na pala siya. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ngayon ay sisimulan na natin ang unang bahagi ng ating programa, ang charity auction. Lahat ng koleksyong i-auction ngayong gabi ay mula sa mga kalahok natin. At lahat ng kikitain mula sa auction na to ay i-donate natin sa Hope Project. Yun, ngayong gabi, sisiguraduhin kong harap ng lahat pakakasalan kita. Wudong, naniniwala ako sa'yo. Pero ang pamilya Chu at ang tatay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang pigilan tayo ng kahit sino. Ang opisyal na pagsisimula ng ating auction ay ngayon na. Ang unang item na ipapakita ay mula kay Wudong. Isang pipe ng sigarilyo. Wudo nga, isang pipe lang ng sigarilyo, naging koleksyon pa. Baka nakuha mo lang yan mula sa basurahan? O baka naman talaga. Hindi mo pinapahalagahan ang charity auction dinner ngayong gabi. Talagang walang pag-asa. Nagpunta sa charity dinner, pero wala man lang matinong bagay na nadala. Sabihin mo, papaano ko ibibigay ang anak ko sa ganyang klase ng tao? Mahal na biyenan, huwag po kayong mag-alala. Mamaya, siguradong ang item ko ang pinakamaganda sa lahat. Chu Xiao, isip-isip din. Baka mamaya, peke na naman ang dala mo. Mapapahiya ka pa. Ikaw? Bata ka?
Nagbabalak ka ba ulit makagulo? Pakonsulta lang naman. Chuda Xiao, huwag kang magalit. Gusto ko lang makita kung magkano mabebenta. Ang sira-sirang pipe mo, bagamat hindi pansinin, naniniwala akong marami dito sa atin ang mahilig magsigarilyo. May silbi naman ang pipe na to. Pag nabili, panimulang presyo, 300 pesos. Haha, Mukhang maayos ang pagkakagawa ng pipe. Magbibid ako ng 500. Para sa charity, magbibid ako ng 1,000. Yitzien? Wudong, ano ba tong pinaggagawa mo? Akala ko yung item mo medyo okay naman, pero wala man lang umabot ng 10,000. Host, pakibilisan na lang, sayang oras ng lahat. Si Po, 1,000 unang beses. 1,000 pangalawang beses. Ichien, Sandali. Fangdashi kayo ang pinakarespetadong eksperto sa larangan ng pagsusuri ng mga antigong bagay. Parang haligi kayo ng industriya. Ano po ang mga payo ninyo para sa bidding event namin? Fangdashi, may nakita ba kayong kakaiba? Posible kayang yung mismong pipe niya hindi talaga gumagana? Ha? Mukhang isang peke na produkto yan. Itong pipe na to, yung mouthpiece niya. Ginawa mula sa premium Hetian jade. Yung body ng pipe, ginamit ang mataas na uri ng Xiaoye Zitan wood. Yung dalawang parte na, yan pa lang. Napakahalaga. Aabot sa milyon-milyon ang halaga. Fangdashi, hindi nyo yata ako pinaglalaruan? Parang ordinaryong materyales lang to. Oo nga. Kaya lang, masyado nang nagamit ng may-ari kaya medyo naputput na. Yung mga bakas ng paggamit, mas nagpapamahal pa diyan. Fangdashi, bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang may-ari nito ay kilalang kilala. Si Zhang Xiaoshuai mula sa Northeast. Adik sa paninigarilyo. Itong pipe na to, lagi niyang ginagamit sa mga labanan niya. Kayang halaga nito ay mas mataas pa. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong pipe. Isang importanteng artifact. 2. Hindi ko akalain. Personal na kayamanan ni Zhang Xiaoshuai pala ito. Sobrang mahalaga nito. Ang isang ganitong artifact ay walang kapantay ang halaga. Magpapasok ako ng 50 million. May mas mataas pa ba? 50 million, pangalawang beses. Sige, mapapasok ako ng 100 milyon. 1 bilyon, 3 beses. Congratulations po, Fangdashi. Nakamit mo ang pinakamatinding yaman. Kailangan talagang pasalamatan si Wudong. Sulit ang pagkakabili ko sa bagay na to. Kailan ka ba may oras? Pwede bang sabay tayong kumain minsan? Fang sir, sobra ka namang magalang. Hindi ko inakala na sa unang item pa lang, nabenta na agad ng 1 bilyon. Ito ay magandang simula para sa auction natin. Sa palagay ko, hindi naman talaga si Wudong ang magaling. Kung hindi dahil sa matinong mata ni Fangdashi, hindi niya malalaman. Na yun ay kay Zhang Xiaoshuai palagaling. Ha. 1 bilyon, ano naman yun? Anak, ang mga koleksyon natin, hindi bababa sa 5 bilyon. Oo nga. Ang mga koleksyon natin. Sigurado, ito ang pinakamahal ngayong gabi sa charity auction na 2. Mukhang dapat ko talagang abangan. Sige, halina't ipakilala natin ang huling item ngayong gabi. Galing ito kay Chujia Chudi Dashao, Ming Dynasty na Jing Thailand Enamel Vase. Ang ganda ng vase na to. Parang ito na ang hari ng Jing Thailand. Ang antique Jing Thailand. Kahit papaano, nasa 5 milyon ang halaga nito. Talagang malupit ang gawa ng Chujia. Ayos. Ayos na ayos. Hahaha. Sandali. Ang Jing Thailand na ito, hindi ba dapat nakalagay sa Louvre sa France? Maestro Fang, hindi niyo po alam itong enameled vase na ito, dating ibinigay ng gobernador ng Liangguang sa isang kilalang Pranses na aristokrat, Baron Fidelba. Pagkatapos, iningatan ito sa Louvre Museum. At kami namang mga Chu, bilang mga makabayan, paano namin matitiis na ang pambansang yaman ay mapunta sa ibang bansa dahil doon, gumastos ang pamilya Chu ng 500 milyon para maibalik ang pambansang yaman. At higit pa riyan, I-donate namin itong enameled vase na ito para sa aming charity auction. Ayos? Ang galing ng pagkasabi mo, Chu Dashao, suportado ka namin. Nakakabili talaga ang pamilya Chu. Wudong, kumusta? Yung luma mong pipe, sa tingin mo ba mas mahal pa yon kaysa dito sa enameled vase ko? Oh, bakit? Sumuko ka na? Ayos ang kwento. Ayos ang kwento. Kung mahilig kang mag-imbento ng kwento, Chuda Xiao,
Bakit hindi ka nalang magnobela? Anong ibig mong sabihin? Kasi ang vase na iyan, peke. Wala kang kwenta. Kaya mo lang sinasabi yan kasi hindi mo matanggap na mas maganda ang gamit ko kaysa sa'yo. Wudong, kaibigan, tingnan mo ulit mabuti. Itong enameled vase na ito, totoong gawa sa istilong Jing Thailand. Kahit si Maestro Fang, yan din ang sabi. Oh, ano pa masasabi mo dyan? Oo, Jing Thailand nga ang pagkakagawa nito. Pero hindi ito galing noong panahon ng Ming, kundi ito'y replika lang na gawa ng isang private workshop noong Qing Dynasty, produkto ng Lao Tianli. Tama at mali. Makikita mo agad. Master Fang. Itong kulay dito, ginamit ang dekalidad na berde na turkesa. Tama, di ba? Oo, tama. Itong napakagandang turkesa. Napakahalaga at mahal ang presyo. Sandali. Itong klase ng turkesa, lumabas lang pagkatapos ng panahon ni Qianlong. Hindi ito. Munting kapatid na Wudong, tama ang sinabi mo. Itong bote ng enamel na kulay ay hindi talaga mula sa Ming Dynasty. Ang pamilya Chu, ang lakas nila gumawa ng peke. Gumastos ng 5 bilyon ang pamilya Chu, pero peke ang nabili nila. Grabe, sobrang katangahan. Sa tingin ko, walang totoo sa pagbili ng National Treasure. Lahat gawa-gawa lang ng pamilya Chu. Walang hiyang talaga. Nagdala pa ng peke sa charity auction. Pag may sumunod pa, tatanggalin ang pamilya Chu sa listahan ng paanyaya. Kasalanan talaga. Grabe, kasalanan. Mas okay ka na ba? Wudong, huwag kang masyadong nagpapasaya. Malapit na akong ma-engage kay Miss Yunshi. Ngayong gabi, si Yunshi, makikita mo, sa kama ko, at ikaw naman, wala kang magagawa. Napaka-imposible na pangarap mo. Dito nagtatapos ang bahagi ng charity auction. Kahit nagkaroon ng kaunting aberya, lubos pa rin ang aking pasasalamat sa malasakit ninyong lahat. Ngayon naman, pumunta tayo sa susunod na bahagi. Inaanyayahan po kayong lahat na lumipat sa banquet hall. Pasensya na po talaga, lahat kayo. Ang nangyari ngayong araw ay dahil sa pagkakamali ng aking desisyon. Nabili ko pala ang peke. Napahiya tuloy ako sa inyo. Pero ngayong araw, may isa pa akong napaka-importanting bagay na nais ipahayag sa lahat. Ako, si Chu Di, sa harap ng lahat ng mga bisita, pakakasalan ko si Miss Yunshi. Ang pamilya Chu ang magbabayad ng DOT. 9,700,000 piso sa cash. R. Siyam na bar ng ginto Isang Ferrari. Isang villa sa Buyun Mountain. upang pakasalan si Miss Yun Shi. Talagang mayaman ang pamilya Chu. Kapag nagsani-puwersa ang pamilya Yun at Chu, mukhang buong antique market ng siyudad natin ay makukuha na nila. Miss Yunshi, pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Yunshi, bilisan mo. Pumayag ka na. Sa laki ng pangalan ng pamilya Chu, ganito lang ang dote? Ganyan lang? Gusto na nilang pakasalan si Miss Yunji? Anong sinabi mo? Ang dote galing sa pamilya Chu ay nasa bilyon. Ngayon sasabihin mo pang kulang yan? Ay, paano na lang? Anong kaya mong ilaban? Mr. Yun, ito yung dote na inihanda ng amo namin. Grabe, mabaliw ka na yata? Isang envelope lang. Gusto mo na agad pakasalan si Miss Yunsi? Baka love letter lang ang laman ng envelope na yan. Hindi uubra ang ganitong pakana. Malakas ang mata ni Wudong sa pagkilatis. Pero kung kapital ang pag-uusapan, malayong malayo kaysa sa Chu family. Haha, Wudong. Ubos na ba talaga ang alam mo? Wala ka na talagang magawa, ano? E di panoorin mo na lang kung paano ko mapapakasal sa akin ang babaeng pinakamamahal mo. Wudong, sinusubukan mo bang insultuhin ako o insultuhin ang anak ko? Mga kaibigan, huwag magmadali. Tito Yun, buksan mo na lang ang sulat, tignan mo. Dokumento ng paglipat ng stocks na nagkakahalaga ng bilyon. Ikaw ba ang may-ari ng Wuxi Jewelry? Yun Shi. Handang gawing dote ang bilyon-bilyong stocks para pakasalan ka at gawing asawa.
Show Maiju. Joe Maiju. Dahil lang ba sa kanya? Gusto mo na makipaghiwalay sa akin? Oo, bakit? Mas gwapo si Wu Xiao kesa sayo. Mas mayaman siya kesa sayo. At saka, buntis ako sa anak niya. Matagal mo na akong niloko. Anong pakialam mo? Isang taon akong nagpakahirap, tiniis ko. Ang lahat para mabili kita ng bahay, ng damit, at sinilbihan kita araw-araw, saan man. Tapos ganito mo lang ako tratuhin? Ako, walang-wala ka talaga. Isang taon mong sahod, hindi pa kasya pambili ni Wu Xiao ng bag para sa akin. Tumingin ka naman sa sarili mo kahit minsan. Karapat dapat ka ba talaga? Basura ka lang. Umalis ka na nga. Huwag mo na abalahin ang tulog ko. Ikaw? Naglalakas loob ka pa, nasaktan ako. Tignan mo kung nasaan ka ngayon. Kapag hindi ka umalis, mababasag ko pa ang mga binti mo. Umalis ka na. Ang baho-baho ng buhay mo? Huwag na huwag mong ilapit sa amin ang anak ko yan. Ciao, Maiju. Pagsisisihan mo to. Saklolo! Ikaw. Ang gabi-gabi, hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo diyan, ha? Sinira mo ang plano ko. Papatayin talaga kita. Ayos ka lang ba, Ayos lang. Medyo natakot lang ako. Tara na? Si, bilis, tumayo ka na. Bakit mo ko dinala dito? Hindi ba ikaw ang nagsabi na gusto mo ng exciting na experience? Bilis, bilis, bilis! Cheers! Sama lang tayo kay Dongge's Adventure. Mga tropa, ngayong araw, magla-live tayo sa labas. Simulan na! Simulan na! Live ito ngayong gabi! Mga tropa, ngayong gabi, ipapakita sa inyo ng host ang tanawin dito sa Hilagang Gaofeng. Kumusta naman? Ang ganda, di ba? Oy, mga tropa! Kung bet nyo to, i-follow nyo na kami. Kung may extra kayo, send nyo ng gift kay host. Bye! Kahit anong meron kayo, hindi mapili si Dongge. Kahit ano, ayos lang, like lang, pwede na. Seryoso talaga. Si Dongge, 3 araw ng instant noodles lang ang kinakain. Grabe, gutom na ako. Walang sustansya. Tropa, totoo lang ha. Lahat ng pera ni Dongge, iniwan para sa misis niya. Balak bilhan ng bag ang misis. Alam nyo na, Dunga. Sa tingin mo lolokohin pa kita? Siyempre meron. Ipakita ko na lang sa inyo ang picture. Kumusta? Kita nyo ba ng malinaw? Ganda, di ba? Biro lang, hindi kita niloloko. Kung ayaw mong maniwala, huwag. Oy, sa susunod na may pagkakataon, papasok ko dito sa live ang misis ko. Seryoso. Hubarin mo na yung damit mo, dali! Naku, baka may dumaan mamaya. Di ba mas masaya kung may makakita? Mas exciting, dali! Bilis, bilis, bilis! Joe Meiju, anong ginagawa niyo diyan? Sino ka ba? Ako ang boyfriend niya. Sino ba ako? Hindi, Ji-Yuan. Huwag mo akong ma-misinterpret. Hindi siya kung sino ang boyfriend ko. Siya yung sinabi ko sa iyo noon. Yung sobrang paawa. Yung sobrang nakakainis na yon. Ah, yung paawa? Paawa nga. Joe Maiju. Ako si Ping Shish. Nagtipid-tipid ako para lang mabili ka ng bag. Ako yung paawa mo. Oo, ikaw yung pinag-uusapan namin. Ji-Yuan, huwag kang magkamali ng intindi ha. Sinasabi ko sa'yo, ganyang mga tao, ang dami-dami nila kahit saan ka magpunta. Wala talaga akong anumang koneksyon sa kanya, sa puso ko. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Meiju. 3 taon na tayo, di ba? Dahil lang sa kanya, makikipag-break ka sa akin? Oh, ano kung ganon? Mas magaling naman si Ji-Yuan kaysa sa'yo. Mas mayaman siya, mas pogi siya, mas marunong siya kung paano maging exciting. Ano bang ipinagmamalaki mo? Baby, tigilan na natin to. Huwag na nating patulan. Lipatan na lang natin ng lugar. Tuloy natin ang saya natin. Sasagupain talaga kita. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinaktan mo ako. Uy, bata. Ngayon, kainin mo ang plema ko para mas mabilis kitang mapatayin. Kung hindi, papatayin kita dito mismo. Bilis, kain mo. Naglakas loob ka pang kagatin ako? Naglakas loob ka pang kagatin ako? Sige, papakagat ako sa'yo. Baby, tara. Palit tayo ng lugar. Ituloy natin ang kasiyahan.
Tara na. Malapit ko nang makuha ang pera. Bibilhan kita ng bagong cellphone, Meizu. Meizu! Nandito ka na! Huwag mo akong hawakan. Ang baho mo, parang tagabuhat ng bato. Meizu, anong sinasabi mo? Nagbubuhat ako para kumita ng pera. Di ba ginagawa ko ito para sa'yo? Udong, sawa na ako sa'yo, wala kang pera. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Bakit naman? Araw-araw akong nagtitipid. Binibili kita ng damit at bag. Bakit mo ako gustong iwan? Ayoko na sa'yo. Nakakainis ka. Meizu, Bakit ka pa nandyan? Pinapatulan mo pa tong mahirap na to. Halika na. Dadalahin kita sa masarap na restaurant, Jade. Tingnan mo naman itsura niya. Mukhang walang-wala. Sinabihan ko na siya na ayoko na. Ayaw pa rin tantanan. Nakakainis talaga. Ganun ba? Joe Meizu, 3 taon na tayong magkasama. Bakit mo ako niloko? Ano ngayon kung ganoon? Ziyuan mas magaling siya kaysa sa'yo. Binilhan niya ako ng pinakabagong kuwintas at bag. Sumama ako sa kanya. Doon ko lang nalaman kung ano ang totoong lalaki. Hindi katulad mo. Isa ka lang duwag. Mabahong manggagawa lang. Bibigyan kita ng 1,000. Huwag kang masyadong makapal ang mukha. Bilis. Pulutin mo. 1,000 pesos. USD. Sapat na yan para isang buwan kang magtulak ng semento. Ha? Tingnan mo itsura niya ngayon. Hindi ba parang aso? Siya. Mas mababa pa sa aso. Lakasan mo loob mong saktan ako? Papaluin kita hanggang mamatay. Alam mo ba kung sino ako? Naglalakas loob kang saktan ako? Kung gusto mong palayain kita, ayos lang. Ngayon, linisin mo ang sapatos ko gamit ang dila mo. Papatawarin kita. Bilis, dilaan mo na. Naglalakas loob ka pang kagatin ako. Hinahayaan ko na nga kagatin mo ako. Halika, kain tayo ng masarap. Anong bagay yan?